Kung yung sa harapan mo pinangga si ma'am, ilalabang kita. Mm. Kaso sa tama niyo sa sasakyan ni ma'am, hindi ko makakuha. Sige, sa gitna pala. Pasok na yung sasakyan, nagbibigay. Baka hindi mo kinaya ng preno. Tama ko, no? Ngayon, inalis nila po yung motor sa akin. Ganyan to, ganyan ang forma niyan to. Nung inangat ka namin, nakaganan yan. Pare, nakaibig ka. Yung pangga mo, tumampling ka. Kita namin ito kami. Kapag nga maganda yung mga bagay na nangyayari sa atin, lagi tayo nagpapasalamat. Yung tipong parang walang sisira ng araw mo at parang okay na okay ang lahat. Pero kapag may mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay natin, kaya pa rin kaya natin gawin yon? Kaya pa rin kaya nating magpakapositibo kahit napakahirap? Alright. What's up, Bogs? Let's go. Kailangan na uli kita para sa isang bakbakan. Pupunta tayo sa Makati. May kukunin lang tayong cheque. Tapos, i-deposito natin sa bangko. Kataon, papunta si Mahal sa Alabang. Tapos, pa Maynila tayo. Adventure na. Adventure na. Adventure na. Diba? 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 Black shoes. Okay, let's go. Alis na tayo. Napakaganda ng bossing natin. It's time for adventure. So bali mangyayari talaga, ihatid ko siya sa Alabang, tapos gagawin ko yung trabaho ko sa Makati. Tapos pagbalik ay magkikita kami at susunduin ko siya. Natin si Mahal. Oo. Bye. Yeah. Kiss mo na. Bye. CR break at water break. Vlog na ito ay nagpapaalala na uminom ka ng 8 basong tubig araw-araw. So basically, nagmotor lang naman ako papunta sa Maynila ng mga oras na to. Bali, pupunta ako sa Ayala Triangle para kunin yung check na i-deposit ko sa bangko. Ganyan lang technique pabilis ng traffic, fast forward mo. So kanina sa Sukat exit, dumire-diretso tayo. Ngayon nandito naman tayo sa Bikutan exit. Pagpasok mo sa intersection, papunta ka sa Makati o Maynila, kakanan ka. Daanan na papunta sa C6, merong papunta sa C5, papunta sa Makati area. Hindi ka didiretso dyan, kakaliwa tayo sa kurbada. Tatlong butas dito. Yung isa doon sa kaliwa, yung isa pa kanan, yung isa dire-diretsong kurbada. Huwag kayong papasok po sa kanan kasi western Bigutan na yan. Tapos yun naman yan, yung nilalabasan ng mga sasakyan, huwag kayong papasok dyan kasi one way dyan. Yun, makikita ka naman no end. Dire-diretso lang dito. Sarap talaga bumiyahe sa traffic. Galianis na tayo mga pre. Yung nasa kaliwa na yan, papunta ka sa Pasay o kaya pa De La Rosa ka, gano'n, dire-diretso pa Manila. Ito paakyat na to, pa-EDSA to. Dito na tayo sa Makati Avenue, sa Glorieta at Greenbelt area na tayo. Pagkaliwa natin dito, nasa Ayala Triangle na tayo. Hindi guys sa ibang lugar, dito sa Makati hindi ka basta makakapark sa mga building, sa mga gilid-gilid. Napakaraming one way. Maghahanap ka talaga ng mga pay parking. Gaya nito, nung building na aakyatin natin sa 23rd floor, may parkingan naman siya. Yan ang problema ko lagi dyan mga pre. Pila dyan. Kasi laging puno agad yung parking. Kapag hinintay ko yan, oras ang gugugulin ko na. Yan ang ginagawa ko dyan mga pre. Naghahanap ako ng pay parking na malapit. Tapos, lalakarin ko na lang papunta dito sa building aakyat. Tago pa ticket kasi pagka nawala to, bayad tayo. Pogs, diyan ka muna. Babalik din ako agad. Let's go! Tayo ng underpass. Papunta na tayo doon sa building. Tinuro ko sa inyo na parkingan kanina, yung mga naghihintay. Ayun yun, no? Doon. Andun pa rin sila. Ito yung aakyatin natin.
Kaso bawal mag-video sa loob eh. Nakuha ko na yung cheque. Dideposit ko naman siya ngayon sa bangko na malapit dito. Ginagawa ko, dinideposit ko na kagad kasi baka mamaya kung ano pa mangyari doon sa cheque. Baka patayin pa ako ng may-ari. O, yung DILRT dito. O, yung DILRT. Kasi pa Ayala Triangle po eh. Pagkana nyo dito, labas yung EDSA tapos Mabindiya yun. At hindi na nga kami nakapagsabay ni Mahal galing sa Maynila dahil may kailangan na siyang gawin. Kaya ako lang mag-isa ang bumiyahe pa uwi. Wait lang, Ron, papunta na ako. Papunta na ako. May mga bagay nga talaga na hindi inaasahan. Mga bagay na mangyayari na hindi naayon sa mga gusto natin. Sa mga oras na yan, tumawag sa akin yung pinsan ko na na-aksidente daw siya. May kasama ka dyan? Roll? May kasama ka dyan? Sa mga oras na to, medyo kinabahan ako kasi akala ko yung pinsan ko ay nandito sa loob ng puti na parang cubicle na yan. Pero mabuti na lang, awa ng Diyos. Ayun, nakaupo siya at mukhang maayos naman at may konti lang tama sa katawan. Sa katawan mo? Tama. Tumama dito yung ano ko, yung manubela ko. Kasi nailigo ko ba siya? Mamaya, mararamdaman mo na ano. Wasak motor. Wasak ang motor ni Harold. Yung kaisa-isa pa naman na inaasahan niya na makakatuwang niya sa hanap buhay ay masisira na lang dahil sa simpleng pagkakamali. Habang iniintay yung mga pulis para imbestigahan yung nangyari ay kinukuha yung record ng isa't isa. Ngayon, inalis nila po yung motor sa akin. Ganyan to, ganyan ang forma niyan to. Nung inangat ka namin, nakaganan yan. Kaya nakaipit ka. Yung panggamot, tumampling ka. Kita namin kung kami. Kumalong ka, tumampling ang motor mo. Kumikot, tumampling ang motor mo. Kaya naipit ka. Yung formang yan, dinalis ang motor mo. Tumampling ka, kaya tumama manibela ang ano, ganito mo sa manibela. Kung hindi sa harapan mo pinanggasin mo, ilalabang kita. Kaso sa tama nyo sa sakyan, di ba? Hindi ko mapapangga. Sa gitna pala. Pasok na yung sasakyan, nagbibigay. Baka hindi mo kinaya ng preno. Tama ka, no? Di sir, kung mabilis yung takbo, patay na po ako ngayon. Hindi ka, pero. Nakalay. Kaya nga bubalik sa dibot ko. Napapaliwanag ko sa'yo, ang tama ng sasakyan ni ma'am, sa likod. Si ma'am ay papasok. Ibig sabihin si ma'am, pasok na yun. Katig mo, hindi mo kinaya ng pagkakot. Kaya mo na magda. Shoulder yan. Shoulder na dumano. Kung iyan ay sa harapan mo pinangga, ay ilalabang kita. Shoulder dumano. Ibig sabihin, ikaw ay palampas na, pumasok si ma'am. Oo. Shoulder dumano, no? Dibo, malawak po taan. Kanina, wala pong ano. Wala kasabayan yan. Wala pong kasabayan. At matapos nga ang investigasyon at diskusyon sa pinangyarihan ay agad na kaming tumungo sa police station para isettle ang mga dapat ayusin at bayaran at pag-usapan. At ayun, nasettle naman namin dito sa police station yung mga dapat pag-usapan at medyo natagalan nga lang kasi nahihirapan magdesisyon yung driver dahil hindi siya yung may-ari. Tumatawag pa siya dun sa may-ari para hingin yung panig o yung desisyon na sasabihin sa amin. At nang matapos yung usapan namin sa police station ay dumiretso kami sa pinakamalapit na naggagawa ng mga nagasgasan na sasakyan para magpa-estimate. Medyo may problema?
Opo. Yung free wheel po sa gulong, i-double check lang. Preno. Opo. Parang I-check rin. Yung mismong mag wheels po, i-check mismo kung baka may ano rin, may defect din. Smile ka pa ron. Magiging usapan natin ha. Kasi wala nang nararamdaman. Kung kanina dito tayo mag-uusap, diba? Pero wala nang Pero sa uli, hindi rin naman kami nabigyan ng quotation ni Kuya kasi hindi rin naman willing magpagawa to sila sa kanya. Kaya ba't nga naman bibigyan ng quotation? At sa uli, naganap rin sila ng sarili nila mapapagawan at siningil kami ng 18,000 pero natawaran namin ng 12,000. Motor mo eh. Hindi natin ano yun eh. Bali sana kung kung manubela nagagamit. Kaya dadala natin yan. Pero isa sa natutunan ko dito, kapag ka nakabangga ka ng ganang klase, sasakyan, swerte ka kapag honest yung may-ari. Kung in-apply nila sa insurance kasi mababa lang yung babayaran mo. Pero kapag ka tinaray nilang gawa ng paraan para mag-take advantage ay nasabihin nila na hindi. Sino nga naman kasi makakaalam, di ba? Hindi kaya itakbo yung motor kaya iniwan na lang muna sa police station. Pero mas maigi na rin yun kasi hindi na uli siya may babangga. So, ramdam ko yun. Baka sa mukha ng pinsan ko na mahirap talaga yung sitwasyon. Pero sa una lang yan. Lilipas din yan. Nasa 2:30 ng hapon ko pinuntahan yung pinsan ko pero halos alas 11 na ako nakauwi. Kalain mo nga naman na yung isang banayad na umaga na yon ay may mensahe pala na may ganitong mangyayari ngayong araw. Siguro ang pinakamahalaga nangyari ngayon ay may natutunan yung pinsan ko na isang napakalaking lesson na babaunin niya sa mga susunod na pangyayari sa buhay niya. Yun ang pinakamahalaga doon. At kung mapapansin nga natin, no, na ang kamalasan ay walang pinipiling tao. Kanya-kanya lang yan ang pagdadala. Ika nga kahit anong pagpapalubog sa iyo ng buhay, kahit yung mga pagsubok na pinagdadaan mo, pilit kang binabaon, ay pilit ka pa rin tatayo at magpapatuloy kahit hindi mo man nakikita yung resulta na inaasam mo.